Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo, ito dito ako napabilib. Promise. Dito ako lalong napabilib ni Banat Bay. Dahil sinabi niya na nung una yan eh. Biglang nagkatotoo, hayop nga, totoo nga. Kapag etong mga to ay hindi nakuha yung gusto nila, biglang bumabaliktad tong mga putang inang to. Gago! Ano daw? Saan ba siya isa sa ano daw? Ikaw si Spencer, umayos ka, ha? Gago! Visit na bad trip na nga ako dito sa dalawang to kay Jonathan Morales tsaka dito sa kuya niyang si Mike Abe. Tapos, bulol ka pa mag-chat? Umayos ka! Ayusin mo yan! Ayusin mo yan chat mo! Ha? Ayusin mo yan! Gago! O, hintayin ko yung chat mo. Asa na? Ano, saan ba siya? Isa sa, dapat, Jay. O, diba? Paano maintindihan yan? Ayusin mo yan, ha? Ayusin mo yan. Papagali. Isasama! O, yun na. O, saan ba dapat siya isasama? Ha? Secret! Isasama dapat siya sa video. O, sige, sabihin na natin video. O. May isang video kasi, nakasama siya dapat doon. Ngayon, putang inang hayop na kalbo na to, hindi siya naisama. Aba, ang putang ina, nagalit. Gago! Sinabi dun sa mga tao, bakit? Kulang pa ba yung 10,000 na binigay ko? Putang ina mo, sa'yo na yung 10,000 mo, sampal ko pa sa'yo, bigyan kita ng 10,000 dito, putang ina ka. Gago! Tapos kami sasabihan mo kaming bayaran? Putang ina ka, hindi na nga ako nakasama sa Hong Kong, bayaran pa kami. Kung bayaran kami, nakasama na sana ako sa Hong Kong, na hayop ka. Di sana, nakita ko na yung Disneyland, ha? Kung bayaran kami, di sana may pangbayad ako ng ticket kung putang ina ka. Gago! Ina-high blood mo ko eh. Pinaalala mo pa sa akin eh. Ha? Nakalimutan ko na yung sa Hong Kong eh. Hayop ka, kung hindi dahil sa putang ina mong kalbo ka. Hindi ko malalaman, hindi ko na maiisip yung sa Hong Kong. Kung bayaran kami, kasama ako doon. Kasi nga ako, kaya hindi ako kasama, hindi ako nakabili ng ticket. Kasi nga, umaasa lang ako na malilibre ako ng ticket. Dahil wala nga kaming pera ng mga banateros, kaya hindi ako nakasama na putang ina ka. Tapos sasabihan mo na mga bayaran kami, gago ka pala eh. Gago! Alam nyo, yung mga kakwentuhan ko dito, kakwentuhan natin, hindi ko na lang sasabihin kung saan galing. Kasi po, si Banat Bay, ang Banateros, lagi ko ang sinasabi sa kanya, sa mga kasamahan ko, hindi porket pinaniniwalaan ng lahat, naakit ng lahat, hindi nyo iisipin o titimbangin. Kaya nga meron mga dumating na mga bagay na halimbawa, bago tayo pumunta kay Duterte, kwento ko muna ito. Halimbawa, yung pasensya na, hindi ko mabasa yung mga message nyo. Mamaya ko basahin. Yung halimbawa, yung isang witness na lumabas, diba? Tapos, una, sabi ko, sige, bigyan natin ng tsansa ito. Tingnan natin kung totoo ba yung kanyang sinasabi. Kasi yung kanyang sinasabi, medyo pumapabor sa ating ipinaglalaban. Di ba? Itong witness na to, after talking to him in an interview, may naamoy na kagad ako. Wala to. Sabit itong mamad to. Then, sabi ko sa sarili ko, I will never interview this person. Kasi alam ko na fame whore ito. Ito ay isang peking witness. Ito ay isang tumatalon lang sa oportunidad para ho ay makagain ng something. Marami hong nagalit.
particular sa akin. Kaya lang ko kasi personalidad ko. Totoo lang po, pasensya na. Personalidad ko po, I don't care if you get mad at me. Honestly, because it doesn't affect me at all. Even the clapping of hands para sa akin, it doesn't affect me. Honestly, kasi nailagay ko na to nung bata. Ewan ko, I've learned this from my mentors nung uma-attend po ako ng youth fellowship. Siyempre, hindi na ako youth ngayon. Gayut na ako ngayon. Pumasok na to sa utak ko that there is only one person you have to please. There is only one person. The clap of other people, the boost of other people, it doesn't matter in your life. Ang pinaka-importante lang ng isa, ang lumikha sa'yo. Bakit to? Yan ang babalikan mo someday. Someday, uuwi ka sa creator. Yun lang ang importante. Pag uwi ko ba doon, sasabihin niya na, well done, my servant, my friend, my son. Yun lang yun. The clap, the appreciation, I appreciate that. Okay? The boost, wala yun. Bakit? Lahat naman yung may iba. Ang utak ng tao, pag ganun-ganon di ba? So, anong punto ko? Nung naamoy ko na kaagad na may problema dito sa witness na ito, sabi ko, hindi na. Alam ko na ito. Halatang ito'y nagpapasikat sa sariling pang-interes. Until, nung nagsimula na siyang mag-vlog. Sinabi ko na, ginamit lang niya ito para makapag-start ng career niya sa vlogging. Alam naman natin, ito, to be honest, malaki ang kinikita sa vlog pagka, lalong-lalo na pagka nakamonetize yung YouTube mo. So ito, pinangkakabuhayan nila by fuel, by hate. Kasi it is proven sa YouTube and any social media, hate views, malakas yan. Malakas yan. Halimbawa, kaya nga itong isang si Rendon, di ba? Sinimulan niya ng hate views. Si Makagago, ganun din. Wala siyang pakialam kung magalit kayo, pero hate views, malakas yan. So itong isang to, na witness na to, hindi ko na lang papangalanan pangalan niya. Kasi sana makalimutan yun sa utak niyo itong pangalan niya. Ito kasi, nabasa ko na to ni-research ko to, ginagawa niya na to nung una. Unang panahon pa lang, ilang beses na ginawa to sa iba't ibang presidente, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hanggang to the point na sabi ko, wala to. Ginagamit lang nito ang lahat ng anti-Marcos kuno para manood sa kanya. At kumita siya. At nung pinanood ko nga one time, it's all about him. It's all about him sacrificing to this country. It's all about him being hero of this country. It's all about him. Ang problema, kayong mga nanonood, kayong mga nabudol niya. Sabi ko nga kahapon sa speech ko, isa lang ang bida. Hindi ang Banateros, hindi ang SMNI, hindi ang kung sino-sino man. Ang bida yung magtutulong sa atin na mag-angat sa ating bansa. Ang mga Duterte. Yung mga vlogger, hindi dapat maging bida-bida yan. Kung na-appreciate nyo, okay. Pero kung ang bukang bibig nila sa inyo ay puro sila, may problema. Ito po ang John D. Baptist Principle. Alam niyo po yung John D. Baptist Principle. He must be greater and I'm become less and less. Nung si John D. Baptist, ito,
Between Old Testament and the New Testament, there was a gap. Ay, matagal ho yung gap na yun. Years, hundred of years. Yung gap na yun, na no prophet na lumalabas. Silent ang silent talaga yun. Wala ho. Until John the Baptist came out and preaching about the Lamb of God coming to the earth or the Savior coming to the earth. So, doon lang muli. Kasi before, God is speaking, tandaan niyo, there is no Holy Spirit at that time. The Holy Spirit came at Acts. So, at that time, no one is speaking. Dapat kasi yung propeta lang ang kinakausap ng Panginoon, tapos yung propeta ang nagsasalita sa tao. So, may gap yun before Old Testament to the New Testament. Ang laki ng gap nun. Until lumabas si John the Baptist. John the Baptist prepared the way for Christ. Okay? So, marami siyang napapaniwala. Hanggang makikita nyo sa New Testament, pinag-iinitan na siya ng hari kasi nakikita ng daming followers. But, ito yung matinding but. Nung dumating at nagpabaptismo si Kristo, mga nasa amuyong ni ano. Matik yan eh. Meron niyang sariling circle of friends. Sinabi kay John the Baptist, may dumating, ganito, inaagaw niya na yung iyong trabaho, siya na ang nagbabaptismo, sabi nung mga nasa paligid. Alam mo sabi ni John the Baptist, kailangan siyang humigit, kailangan siya ang maging greater at ako maging less. That's the principle in life. Minsan kasi, yung mga vloggers, yung mga witness kuno, pagpasok sila bida. Hindi naman talaga sila dapat ang bida. Ang bida, yung ating ipinaglalaban. Yun ang bida, si Pangulong Duterte. Kaya mag-iingat kayo sa mga vloggers na laging ako ang bida. Ako ang the best. Ako ang binigay ko ang buong buhay ko. Nasira ang pamilya ko. Nahirapan ang pamilya ko. Para bagang may utang na loob tayo sa kanila. Oo, na-appreciate namin. Pero tama na, hindi ikaw ang bida. At napag-alaman ko na may mga kausap ako dito, hindi ko na lang sasabihin ko sa inyo nagsabi, na itong witness na to, ito pala yung mga matagal ng operator. Ito yung mga tinatawag na for sale witness. May ganyan ng bansa eh. Mga quote-unquote, sorry sa term ha, paid whistleblower. Ang trabaho nila maging whistleblower, tapos naniningil sila sa mga grupo o politiko. Gusto mo, kalabanin natin to. Ako mag-whistleblower. Maglalabas ako kuno ng kung ano-anong iskandalo. Dali, salamat po. Ganun ang gagawin ko. Etong taon to, napag-alaman ko, ay isang paid whistleblower. Ginawa niya na to noon. After noon, pahinga siya. Siguro nakabayaran na. Tapos ngayon, eto na naman. Sinabi ko bang binayaran ni Duterte? No. This time, ginawa niya, nangaakit muna siya. Pumasok muna siya. Nagmagaling muna siya. Tapos, hindi na siya kinagat. Bakit? Actually, tinarantado niya rin SMNI. Naikwento na nila Boss Dadayan, I will not go into it. Pero pansinin niyo, hindi na siya ini-interview ng SMNI kasi ginago din niya. Naamoy na ng SMNI. Tapos, since nasunog na siya doon, nagtayo siya ng sarili niyang vlog. Nagsarili siya ng channel. At dito na siya kumikita. Nagpapakawa, nagpapaimportante, lagi sinasabihan niya sakripisyo. Kaya
pag titingnan nyo, tuloy-tuloy ang pakulay ng tao. Pasasabihin na naman ng iba, pag pinuna ko to, inggit ako. Hindi ako inggit. Ako maiinggit. Sorry ha. Hindi, kahit kailan hindi ko pinangarap maging ganun. Sabi ko nga sa inyo, kahit kailan hindi ko pinangarap maging quote-unquote kilalang vlogger. Hindi. Never. Ako po ay kahit tatanong nyo sa mga nakakasama, hindi po ako yung pastar. Hindi po ako yung feeling ko kailangan ka. Hindi. Tatakbo bundo kahit wala ako. Hindi kailangan ako. Alam mo yung mga ganun, tatakbo kasi, di ba? Halimbawa, yung katulad kagabi na nag-speech po tayo. Sa totoo lang ako, kinakabahan po ako. Sobrang kinakabahan po ako nun. Pero it reminded me, hindi, totoo kasi ang tagal eh. Ang dami nag-speech bago ako. Sabi ko, ako na, para matapos na yung kaba ko. Di ba? Eh, biglang nag-decide yung aming, yung host, sabi, tagalan nyo naman yung speech, habaan nyo. Sabi ko, pambihirang buhay. Akala ko mabibilis lang. Kasi mga nauna sa akin, mabilis lang. Di ba? So sabi ko, pambihira. Alam mo, ito, hindi, walang halong pa-spiritual to. Nanalangin na lang ako, sabi ko. Sasabihin ko dito sa mga to. Narinig nyo na lahat. Ito yung magagaling speaker. Vlogger lang ako na nagsasalita. Ano sasabihin ko dito? Wala, alam mo yun, parang sabihin mo lang. Don't focus on yourself. Yung hiya kasi, it focus on yourself. Bakit kanyo? Nahihiya ka, baka pumalpak ka sa pagsasalita. Tama, mali. Nahihiya ka kasi ayaw mo mapahiya. Di ba? So, nakapokus ka sa sarili mo. Huwag ka mag-focus doon. Mag-focus ka sa issue. You tell the truth. You tell the issue. Don't focus on yourself. Yun yung parang pumasok sa aking puso habang ako po ay nananalangin. Sige, focus. Ano ba dapat? Eh yung pinaglalaban natin, si Pangulong Duterte. Focus on Duterte. Alam mo kaya pagpasok ko doon, sigaw kagad akong Duterte. Kasi yun naman ang dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban eh. Because we want a good governance back in our country. Yun po yun eh. It's not about the revelation of this witness, blah, blah, blah. Eto si ganito, eto si ganito. Hindi. Pabagsakin si Marcos, hindi. O ganito, mali si Marcos, hindi. Kasi we focus too much on the negative things. Ang focus dapat, let's return to the good governance na ginawa ni Pangulong Duterte for 6 years. Yun dapat ang focus natin. Wala nang iba. Hindi natin alam yung kung paano natin gagawin yun. Pero yun. Focus tayo sa kanila. So kaya nga yun ang focus ko eh. Duterte, ito ginawa ni Pangulong Duterte para sa inyo. Ito ginawa niya. Ito. Hindi yung ako bayani. Utang. Ay, sorry. Di ba? Kaya nga, nung binabanatan kami nitong witness na to, pinag-isipan ko na mabuti kung papatulang ko siya. Hindi eh. Alam mo kung bakit? Nung pinanood ko siya, yung banat niya, pinagtatanggol niya isang vlogger. Bakit niya pinagtatanggol isang vlogger? Nakita ko na yung strategy niya. Gusto niyang kunin yung mga tanghang followers ng isang vlogger. Yung mga uto-utong followers ng isang vlogger na malakas magbigay at pag nasa Amerika kasi, mas malaki ang kita pag ang viewers mo nasa Amerika. Yan ang hindi alam ng iba. Kunwari, viewers mo nasa ibang bansa, medyo maliit lang. Pero pag ang viewers mo nasa Amerika, malaki ang kita. Kaya ang tina-target nila, viewers from America. Kasi nga, personal interest, pera. Ngayon, nakikita nila, malaki ang perang kinikita nila. You know, it's not really. Alam mo, nung may mga nakausap ako dito, na-confirm ko, totoo pala yung hinala ko, na ito ay mga paid witnesses
na ito palang mga ilang vlogger talagang merong kalokohan na ginagawa. Ayoko na lang mag-go into details kasi nangako ako sa mga kausap ko na hindi ko sila ibubuking at hindi ko sasabihin yung details. Pero sila nga alam nila eh. Kaya nga alam mo, minsan naiilang ako sumama dun sa iba. Honestly, kasi I don't know what's their opinion sa akin, di ba? Na parang inisip ko siguro galit ito. Bakit? Tinabla ko kasi si ganitong vlogger eh. Tinabla ko kasi si ganitong witness. Pero nung mga nakausap ko sila, sabi nila, alam mo, tahimik lang kami. Pero good job ka. Tama yung mga sinabi. Hindi lang namin niya masabi, pero tama yung mga sinabi. Kaya nga, maniwala kayo sa hindi. I will always say this to you. Makakaasa kayo sa Banateros. Hindi kami matatakot na magsabi ng totoo. At hindi ito pangalan. Ito yung mga, tandaan nyo, yung mga nagsasabi, tama na yung away mo, tama na yung ganito mo. Yan yung mga immature thinking. Yan yung mga pangbata na thinking. Hindi ko kami nang-aaway. We are just telling the truth. Sinisita lang namin ang mali. Kasi pag mali, mali. Kahit anong kampo pa yan, kahit sino pa sinasabi niyan, pag mali siya, mali siya. Anong gusto nyo? Hayaan na lang namin na mapagulog kayo sa patibong na palpak. Oh, by the way, July 1, asa na yung video? Yung video sinalsal nila para kumita ng views. Asa na? Maraming salamat. Sino man ito ng pakulay kayo. Diba? Tanungin ko kayo. Asa na yung video? Asa na? Asa na? Asa na yung video? Hinahanap ko yung video eh. Wala pala talaga yung video. Bakit sinalsal yung vlogger? Para kumita. Para kumita yung vlogger. Asa na yung video? Kung di ba sabi ko sa inyo, anong susunod? Ano kinaugnayan yung title ko sa pinag-uusapan natin? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, hindi totoo yan si Inday. Gina-jamming lang kayo ni Inday. So, siyempre, mga katulad ni Mike Tae, tsaka iba pang mga Thai vlogger na nagpiesta niyo. Alam nyo, ginugurgur lang kayo ni Pangulong Duterte at ni Bibi Sara Duterte. Sila ho ay magaling magpaikot ang utak ninyo. Ano ang katotohanan? Bakit o kanyo? Diba? Una pa lang yun yung sinabi ko sa inyo. Kailangan nilang lituhin ang kalaban. Kailangan nilang mataranta. Kita nyo nga si Trillanes, mataranta. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo, ito dito ako napabilib. Promise. Dito ako lalong napabilib ni Banat Bay. Dahil sinabi niya na nung una yan eh. Biglang nagkatotoo, hayop nga, totoo nga. Kapag etong mga to ay hindi nakuha yung gusto nila, biglang bumabaliktad tong mga putang inang to. Ako! Ano to? Saan ba siya isa sa ano daw? Ikaw si Spencer, umayos ka, ha? Ako! Visit na bad trip na nga ako dito sa dalawang to kay Jonathan Morales tsaka dito sa kuya niyang si Mike Abe. Tapos, bulol ka pa mag-chat? Umayos ka! Ayusin mo yan.
Ayusin mo yan chat mo. Ha? Ayusin mo yan. Gago! O, hintayin ko yung chat mo. Asa na? Ano, saan ba siya? Isa sa, dapat, Jay. O, diba? Paano maintindihan yan? Ayusin mo yan, ha? Ayusin mo yan. Papagali. Isasama! O, yun na. O, saan ba dapat siya isasama? Ha? Secret! Isasama dapat siya sa video. O, sige, sabihin na natin video. O. May isang video kasi, nakasama siya dapat doon. Ngayon, putang inang hayop na kalbo na to, hindi siya naisama. Aba, ang putang ina, nagalit. Gago! Sinabi dun sa mga tao, bakit? Kulang pa ba yung 10,000 na binigay ko? Putang ina mo, sa'yo na yung 10,000 mo, sampal ko pa sa'yo, bigyan kita ng 10,000 dito, putang ina ka. Gago! Tapos kami sasabihan mo kaming bayaran? Putang ina ka, hindi na nga ako nakasama sa Hong Kong, bayaran pa kami. Kung bayaran kami, nakasama na sana ako sa Hong Kong, nahayop ka. Di sana, nakita ko na yung Disneyland, ha? Kung bayaran kami, di sana may pangbayad ako ng ticket kung putang ina ka. Gago! Ina-high blood mo ko eh. Pinaalala mo pa sa akin eh. Ha? Nakalimutan ko na yung sa Hong Kong eh. Hayop ka, kung hindi dahil sa putang ina mong kalbo ka. Hindi ko malalaman, hindi ko na maiisip yung sa Hong Kong. Kung bayaran kami, kasama ako doon. Kasi nga ako, kaya hindi ako kasama, hindi ako nakabili ng ticket kasi nga umaasa lang ako na malilibre ako ng ticket. Dahil wala nga kaming pera ng mga banateros, kaya hindi ako nakasama na putang ina ka. Tapos sasabihan mo na mga bayaran kami, gago ka pala eh. Gago! Gago lang, bayaran. Tangina kung bayaran kami, may pambili akong ticket, gago. Tarantado, bobo lang. Bobo ka ba, Jonathan Morales? Tarantado ka, wag mo kaming di kita aaraw-arawin kita, gago ka. Baka mamaya takihin ka dyan sa live mo, tingnan mo. Tanginang to, hindi na nga, sana bayaran. Wala nga pambiling ticket, bayaran pa. Kung bayaran kami, di sana, nasa Hong Kong na ako. Gago. Gago! Utang inang tong kalbo na to. Tsaka hindi ko pa nakalimutan yung ginawa mo kay Ka Spencer. Pasalamat ka. Ayaw kong mag-away kami ni Brothers Travel nung panahon na yun. Dapat ako yung nandun na kausap mo. Putang ina ka, kung nagkataon na ako yung kausap mo dun sa live, ibabaong kita ng buhay dun sa live. Gago! Putang ina ka. Pasalamat ka, hindi ako yun. Pasalamat ka si Kai Spencer pa. Kung nagkataon na ako yung nandoon, putang ina mo, labas yung dila mo. Puta na, tinanong lang nung tao kung asan na yung picture na pinagyayabang yun ni Maharlika, wala kang mapakitang hayop ka. Tapos sasabihin mo, kaya ka lang lumabas dahil nasama yung pangalan mo dun sa nilabas ni Maharlika na Pidelic, naka-blurred naman yung pangalan mong hayop ka. Putang ina ka, pinaalala mo pa na hindi ako nakasama sa Hong Kong. Ha? Sasabihan mo, bayaran kami. Wala nga kaming pambiling ticket. Gago. Putang ina mo, Morales, umayos ka ha. Oo. Tangina, hindi ako natatakot sa yung hayop ka. Huwag mo sabihin nakakampi mo si Maharlika pag bullying ko pa kayo. Tangina, pauwiin mo nga sa Maynila si Maharlika kung kaya. Tanginang to. Parehas ko yung mga lukol-luka. Kung may, hanggang ngayon, nasa na yung pulburon video? May nailabas ba? Ha? Maharlika. Asan na yung pulburon video mo? O yung blue folder? Anong laman? Wala, di ba? O ikaw, Jonathan Calvo Morales. Ba't may kalbo?
Oy, Jonathan Morales, ikaw, asan na yung sinasabi mong hawak mo yung picture na umihit-hit si Bongbong Marcos? Asan na? Ba't hanggang ngayon hindi mo mailabas? Ayun lang naman yung tinanong sa'yo ni Spencer, nagalit kang hayop ka? Gago! Putang inang to. Sino sumuntok sa'yo? May black eye ka. Tarantado! Inborn na yan! Gago, bobo! Gago! Tanginan to, pares lang kayo ni Maharlo ka. May mga tama kayo sa utok. Sa utak. Utok to na yan. Pares lang, di totoo. Kaya nga sabi ko bakit nagkakataon, no? Na yung may mga sapak sa utak nagkakasama-sama. Nagkakaintindihan. Tingnan mo si Marlica at si Jonathan Morales, magkasundo. Pares silang may sintu-sintu eh. Pares silang may sapak sa utak eh. Gago! Para sila may mga sapak sa utak kaya magkasundo sila. O, tingnan mo, Jonathan Morales, nagka-content sa'yo ang isang tanso vlogger. Happy? Happy? Happy, no? Putang ina, sinabi na nga ni Tatay Digong na yung hawak mo, hindi niya nakita yan eh. Yung hawak mo, hindi yan nakita ni Tatay Digong. O, gusto niyo, ebidensya. Ebidensya ba? Gusto niyo? Pakitaan ko kayo ng ebidensya. Baka magulat kayo. O, ebidensya ha, ebidensya. O, ha, baka puta na mayayari itong hype na to. Harry Roque. O, eto, kay Harry Roque ha. Harry Roque. Pidea. O, Pidea. Pidea leak. O, Pidea, wait lang, puta na, ba't ang laki ng, wait lang, usog ko lang itong mga cellphone ko, puta na. Ang dami ko kasing cellphone ha, sobrang yamang ko. Ayan, nakaharang sa live ko. Wait lang ha. O, Harry Roque, Pidea. Wait lang, ang laki talaga. Pidea Leaks. O, Pidea Leaks ha. Duterte. Punta na, sana lumabas para mabilis. Hindi naaalala ni Tatay Digong na na nakita, wala siyang nakita dyan sa sinasabing Pidea Leaks ni Morales na yan. Tapos kayo paniwala kayo sa gagong yan. Oh, wait lang ha. Sinabi mismo yan. Ha? Sinabi mismo. Puta na, saan ko ba may kita yun? Wait lang ha. Saan ko ba may kita yun? Ay, dito na lang hanapin natin dito sa... Ay, doon pa ata to sa kabilang channel nila. No? Matagal na rin kasi yun eh. Hype na yun eh. Matagal na yun eh. Harry Roque. Hanapin natin ha. Putang ina kasi itong hype na to eh. Ginagago tayo nito eh. Kapag ang puta, hindi ka lang napagbigyan, nagkaganyan ka na. Putang ina ka ha. Hanapin ko yun sa Pidea Leaks na yun. Puta na kahit mahaba to. Hahanapin ko tong hayop ka para lang sa'yo. Ha? Puta na eh, sinabi na nga ni Tatay Digong eh. Hindi niya maalala yung Pidea Leak mo na yan eh. Hindi niya natatandaan na nabasa niya yan eh. Ha? Hindi, ito. I-type na lang natin. Morales. Duterte. Duterte. Walang, wait lang, ita-type natin para mabilis. Walang natatandaan sa Pidea Leak ni Morales. Tayo na sana lumabas. Parang hindi na ako maghanap. Putangin na ka ha. Kutay yung itsura mo dito. Para ka natatain ng tubol oh. Yung itsura mong hayop ka oh. Asan na yun? Sana hindi... Asan na yung sinabi ni Hararo? Kaya papasa nga ako guys. Saan ko ba naipasa yun? Putik na yan. Tapos kayo paniwala kayo sa kupal na yan. Tanginan to eh. Inaano mo ko eh. Hindi ko na makita. Yung sinabi ni Harry Roque ah. Ano kaya ikaw kalbo mag-ingat-ingat ka ha? Oo. Hindi kami katulad ng mga kasamahan mo dun sa Pidea na natatakot mo. Hindi kami katulad ng mga sikat na personalidad na
ginagamit mo lang, di umano. Oo, para magkapera ka. Ibahin mo kami. Ha? Yang, di ba, yung lakas ng pagiging sintu-sintu mo, naku, mas triplihin mo sa akin. Oh, mas triplihin mo sa akin. Yung pagiging may topak mo, ay, nako. May topak ko, mas malakas. Baka hindi mo nga kayanin, baka magkaso ka na lang. Hindi ko na makita yung sinabi ni Harry Roque. Sa susunod na araw na lang, hanapin ko. Putangin na kasi itong hype na to. Lakas-lakas man loob mo. Kami, bayaran. Ano, ikaw, matino? Putang ina ka? Ha? Parang hindi wala kaming alam sa background mo, Gago! Ha? Parang wala kaming alam sa background mo, kalbo, Tangina mo, iba toyo namin. Lalo ako, nako. Pag tinamaan ka ng radar ko, di kita tatantanan. Baka gusto mong walang manood sa'yo. Baka gusto mong matulad kay Mike Abe. Yung Mike Abe, ang lungkot na ng mukha, Wala nang nanonood sa kanya, Dati, 20K, 30K ang nanonood dito. Putang na, simula nung kinontent ko to, tingnan mo, 2K na lang views. Gago! Play. Yung liar na sinasabing testigo. Ngayon, walang nangyari. Sira ang ating Pangulo, sinisisi pa ninyo ngayon. Alam ba nyo, lalong nasira si Bato dahil dito ko sa investigasyon ng extrajudicial killing at human rights violations Parang tatlo naman masisira. global barrel campaign noong nakaraang administrasyon under Duterte ay iniimbestigahan sa Kongreso. Hindi nga dumalo Ayaw din dito siya dadalo. O di ba? Wala kayong awa kay Bato. Talagang si Bato patuloy niyong binabato. Binabatikos siya ng mga vlogger ng nadidies. At siyempre binabatikos din Ay, for your information, tanga ka. Si Jonathan Morales lang ang bumabatikos kay Bato. Huwag mong lahatin, hayop ka, isa ka din. Gago! Parehas kayo ng utak. Pinagkaiba nyo lang, may buhok siya, wala. ang mga Marcos loyalists at supporters dahil parang nawala yung tapang niya kung meron man siyang tapang. Bakit hindi niya maharap ng face-to-face, eye-to-eye? Yun pong mga testigong umiiyak na biktima ng tukhang. Every time mag-hearing ang Committee on Human Rights ng Kongreso, may iba-ibang biktima na dumarating doon dahil may panawagan yung Congressman Abante ng Maynila na Sir Chairman na umarap, maglakas ng loob. Panahon na ngayon, yung mga biktima ng tukhang ay magsabi kung ano nangyari sa kanilang pamilya. Kaya bawat hearing, 3 na yatang hearing, yung 4 na, Putang ina, puro panira daw, bobo lang. Bobo ka, Nipa. Bagay, palagi ka naman bobo ano na nga lang natin to, i-hide na lang natin to. Bobo tong hype na to. Panira ang puta. Tinatarantado na si Duterte, panira pa rin sa inyo. Mga bobo. Gago! Alam niyo, doon kayo magsama-sama kayo ng mga idol nyo. iba-ibang mukha na testigo na dito. Yung ba yung iniiwasan ni Senador Bato at saka ni dating Pangulong Duterte na kapwa iniimbitahan para humarap sa hearing. Nagtago si Duterte doon sa batas na hindi doon siya pwede magpunta Wala, ron. napunta na kayo. Ang tanginan to, ang gulo din itong hype na to, no? Saka rin talaga, bobo ka rin, may kabi. Ang topic, Senator Bato, binabato, so dapat nag-stick ka lang dun. Hindi kaya hindi umarap si Duterte sa kamera kasi dahil kay Bato. Dahil kay Bato. Puta na, akala ko si may kabilang bobo dito, nadagdagan pa ni Jonathan Morales. Gago! Jonathan Morales, kung matapang ka, mag-comment ka nga. So tayo na, pinasok ko siya kagabi, end agad. Sabi ko, Huy, kalbo, sira ulo, sabi ko sa kanya sa comment, wag kami. Wag kami. Ano ka lang dito, sampid ka lang dito. Sabi ko, putang ina, may end. Gago! Putang ina ka. Kami banateros pa yung sabi mong bayaran, tang ina mo. Baka ikaw yun. Gago! Baka mamaya hindi mo Jonathan Morales, mag-maintenance ka ng sa high blood. Mag-maintenance ka ng sa stroke. Kasi puta na, hindi ka namin tatantanan. Baka mamaya takihin ka na lang, ha. Ay pasensya ka na, sinimulan mo kami. Pinagsasabihan ka lang namin nung una
Tsaka mali yung ginawa mong hype ka. Walang kasalanan yung babae doon, minura mo. Bobo ka. Hingi ng link ni Senador MJ, ayoko. Senador MJ, Senador Jonathan Morales, buta bumoto yung senador. Hindi nyo nga alam kung totoo yung mga pinagsasabi nun. Asan na yung picture, yung video? Puta na ngayon, boto nyo, senador. Puta na ganyan na kayo kababaw. Pag sinabi ko palang nasa akin yung damit na sinuot ni Marcos nung tumira sila. Maniniwala kayo? Putang inang yan. Gago! Ganyan na kayo kababaw ngayon? Buboto nyo ng senador? Tinawag nyo nang ang bayani ng bayan, puta na bayani. Nakipagdigmaan ba yan? Yung picture nga eh. Asan na yung picture? Nasa video ko yun ha. Na sinabi niya na may picture daw siyang hawak. Asan na? Inilabas ba? Sa tamang panahon daw yung pulburon video. Puta na. Nakasampa na sila lahat-lahat sa Senate hearing, sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin yung pulburon video. Kaya wag kami ha. Ang ina nyo, kung gusto nyo suportahan namin kayo, umayos kayo mga putang ina nyo. Yan, magsama-sama kayo nila Bisdak, ni BMR, ni PL. Yan, mag-tag team kayo. Ang leader nyo si Marlica, ang vice president si Morales. Ya, putal ba pare-parehas naman kayo mga tanga? Gago! Hindi, pare-parehas naman kayo mga tanga, hindi magsama-sama kayo. Pare-parehas din naman kayo mga mukhang pera, di magsama-sama kayo. Gago! Si BMR, mukhang pera. Si Bisdak, mukhang pera. Si Jonathan Morales, mukhang pera. Si Marlica, mukhang pera. O di magsama-sama na kayo. Magbuo kayo ng team. Team Budol. Tangina nyo, wag nyo. Nako, tayo sa inyo. Baka mamaya magkaso na lang kayo. Hindi nyo kayanin. Baka mamaya, oy, Morales, magmunguya ka ng bawang. Anti-high blood yun. Baka mamaya, pag napapanood mo na yung video ko, atakihin ka. Gago! Diba? Kaya pala in-interview nila, connected. Kaya putang ninyo, pangarapin nyo na si Boss Dada. Hindi ko sinasabing mahina si Boss Dada. Mas magaling sa akin yun. Pangarapin nyo na sila yung mag-reaction sa inyo. Wag ako. Puta na, hindi nyo kakayanin talaga. Ha? Kayo nag-away. Puta na, hindi namin kaano-ano yung mga yan. Puta na, ginagamit yung pangalan ng Duterte para makapanghingi ng pera sa mga OFW. Malulunok mo yun, Manuel. Manuel Tinasa. Okay lang sa'yo? Gamitin ng pangalan ng Duterte para makapangutot ng pera? Okay lang. Yabang mo naman, Jay. Sulputan niya yung mga nila, Sulputan lang yung mga supporters nila, Puta na, ginagamit na yung pangalan ng Duterte para makapangutot. Tapos okay lang sa inyo. Ang galing. Wala kayong yung mga ibang DDS vlogger niya, walang pinagkaiba yan sa mga tanso vlogger Puta na, diba doon sa tanso vlogger binabayaran sila. Dito naman nangihingi sila. Away-away ang puta. Tangina, hindi kami nang-away kung wala silang katarantaduhan na ginagawa. Puta na, saan ka makakita manghihingi ng pera, tapos yung isa naman insecure. Kapag mas napapriority ang banateros, nagagalit ang putang ina. Putang ina, pinapalakpakan ng banateros dun sa sa GKO-JC. Biglang, Bisdak. Palaaway ka pala, Jay. Kapag sila Marcos, okay lang awayin ko. Pero kapag hindi. Di lumayas ka kung ayaw mo sa akin. Ganun lang yung kadali. Diba? Ayaw nyo ko panoorin, di wag.
Gago! Ang tanginang yan. Tapos ano, yun na nga lang, galit na galit kayo kay Marcos, walang utang na loob sa Duterte. Pero yung mga tao na pagkatapos gamitin ng Duterte, ngayon inuunti-unti na nila, okay lang sa inyo, ganon. Ito, sabat. Oy, shoutout kay Sir Kennedy, Swagen. Kung masasaktan lang kayo, mga sir, sa mga real talk ng banateros, mas mainam pang wag na kayong manood. Tama! Kasi dito bawal mamalimos, bawal ang makapal lang muka at bawal gamitin ng DDS sa pangingi. Hindi, dito may mali dito si Kennedy. Pag sinabing makapal ang muka, isa na ako dun, makapal din muka ako eh. Hindi naman ako harap sa inyo, hindi ako makapal ang muka. Pero yung panghihingi, putana, hindi ko gawain yan. Putana, ginagamit ng Duterte, panghihingi ng pera, okay lang. Gago. Tapos, yung tumulong sa kanila, tinarantado nila. Tapos sasabihin nila, yung maisog, tinarantado nila. Tapos, asan sila ngayon? Lagi nasa maisog. Lupit, di ba? Ayaw nila sa maisog. Baka hindi kasi nila napanood yung video ni Bisdak. Hindi kasi naka-private agad eh. Gago! Ganun kaduwag si Bisdak. Gago! Puta na kahit na nakamunin ko suntukan niya sa personal, hindi lalaban sa akin yan eh. Tapos tahan tayo. Kung lumaban man yan, baka napilitan lang yan. Pero mo, nagsalita ka about sa maisog, bigla mong private. Kaya wag kami ha. Ang tinuko talaga. Di ba? Kaysa naman sa mga idol nyo. Putang na, hindi nagkakaiba sa mga tanzu vlogger. Gago! Tingnan mo si Jonathan Morales, para ng sintu-sintu ngayon. Kakasip-sip sa puwet ni Maharlika. Ayun. Gago! Bagay, gawain niya naman na daw yan eh. Di umano gawain niya daw naman talaga yan. Ang daming pang baho na malalaman nyo kay Jonathan Morales, unti-untiin natin. Ngayon, eto na lang. Bakit hindi pinatawag ang dramatero sa Davao? Ngayon, hindi, eto real talk Alam nyo kung bakit, ang pangit na kasi ngayon sa mga nangyayari. Yung mga viewers, mas pinapaniwalaan nila yung vlogger kaysa sa mga Duterte. Totoo yan. Kami wala kaming pakialam, sabihan nyo kami na hindi legit. Bakit? Sino ba pinapatawag ng Duterte kapag may Di ba kami? Di ba si Banat Bay? Di ba si Banat Bay? Wait lang, i-play muna natin to. Inom lang ang tubig. Para lagi magiging tinatawag niya yung magiging labag o laban sa kanyang ano ba yan? State incrimination na issue. Wow, nasa batas yun. Pero kung gusto mo makipag face to face, Ulit Sino ba? Sige, okay lang, tawagin nyo kami na fake DDS. Pero ito yung tanong. Sino yung pinapatawag ni Tatay Digong pag may gusto siyang sabihin? Di ba si Banat Bay? Di ba? Tapos si Banat Bay pa, ang Banateros pa ang fake. Hindi nakakapagtaka lang Biruin niyo, bakit wala si Vivian Belis dun? Bakit wala ang Dramateros? Bakit kami andun? Nalunok ko yung lamok Bakit si Morales wala dun? Kung talagang solid yung mga putang inang yan, kung talagang alam mo ang Duterte, alam nila kung sino yung loko-loko at hindi. Alam nila kung sino yung mga nanggagamit at hindi. Hindi, totoo yan, real talk tayo. Alam nila kung sino yung mga tao na ginagamit lang sila ngayon para makatakbo sa eleksyon. Alam din nila kung sino yung mga tao na ginagamit lang sila ngayon para
para sa sarili nilang pangangailangan. Kasi, alam mo yan, si Vivian Velez, tsaka yan sila Bisdak, may mga sariling intention yan dyan eh. Una-una si Bisdak, nakaangat na, nakuha na yung isang intention. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yan. Diba? O katulad niya ni BMR, hindi nakuha yung ibang intention, kaya namera na lang sa live. Gago! Diba? Si Vivian Velez, Lenny yan. Marcos, o ba't nandito? Diba? Si PL, Marcos din yan. Ba't nandito? Ako, nagsimula ako sa politics, solid Duterte ako. TBG ako dati, hindi naman ako politics eh. Tanga na, mag-isip nga kayo nun. Tapos sasabihin nyo si Banat Bay, ang banateros ang mga bayaran. Tanga na, kapag may meeting, pag may pa-meeting si Tatay Digong, bakit kayo wala doon? Kami nandun. Si Banat Bay ang trusted vlogger ni PRD. O ngayon, yan, tama yung sinabi. Kung halimbawa, tama yung sinabi ni Jeb Rivera. Ang tanong dito, bakit mas pinapaniwalaan niyo yung ibang vlogger kaysa kay PRD? May tanong lang. Ano yan, yung mga vlogger na patatakbuhin nyo ng presidente? Gago! Ha? Yung mga vlogger na yung patatakbo ng senador? Yung mga vlogger na yung bagong bayani ng bayan? Gago! O katulad ni Kalbong Morales, puta ila, di ba? Ayaw niya sa Maisog Rally. Pero, andun siya. O, di ba? Gago! O, anong klaseng katangahan yun? Ang mali pa dyan kay Maharlika, alam nyo ba, tinakot ang mga tao na magpapaputok na daw ang China sa Ilocos. For sure, ang oligarchs hindi hinayaang masira ang business nila dito. O ngayon, nasa na? Pinagpaputok na ba? Hindi, ito naman hindi naman namin kayo sinasabihan, never lumabas sa bunganga namin na i-unsubscribe nyo sila, huwag nyo silang panoorin. Panoorin nyo pa rin sila, suportahan nyo pa rin. Ang amin lang, mas paniwalaan nyo kung anong sasabihin ni Tatay Digong or ng mga Duterte kaysa sa mga putang inang mga vlogger na yan. Gago! Kasama na kami dun. Hindi, totoo, kasama na kami dun. Kahit kami, huwag nyo kaming paniwalaan. Mas gusto namin na mas paniwalaan nyo ang Duterte kaysa sa amin. Kasi, yung pinaglalaban namin dito, kung ano yung nangyayari dito, ngayon, sa aming mga vlogger, kung ano yung pinaglalaban namin, yun yung nakikita namin sa Duterte. Puta na, kapag nakakita ka ng vlogger dyan na baka may gintong puso dyan, may busilak na kalooban, pupunta ako ng Hong Kong, wala akong pamasahe. Utos ba ni Duterte yon? Gago! O yung PDLX ni Jonathan Morales na maraming nagsasabi na utos daw ni Duterte yon. Ha? Tinanong ng personal yun. Utos ba? Hindi niya nga doon nakita yun eh. Gago! Wala siyang natatandaan na ganung record. So sa madaling salita, yung hawak ni Tatay Digong na PDLX or kung ano man yan, nasa pagiging adictos kung pagiging addict ni Bangag, wala yung kay Morales. So sa madaling salita, maaaring gawa-gawa niya nga lang talaga yan. Gago! Tapos kayo na kami, nakadepende lang kami sa mga Duterte na kung ano yung paniniwala ng Duterte, kung ano yung paniniwala ni Mayor Baste, ni VP Sara, ni Tatay Digong, yun lang yung sinusunod namin. Puta na kayo, sa amin pa kayo nagagalit? Ha? Sa amin pa talaga kayo nagagalit? Kesyo naninira. Puta na, hindi kami magsasalita ng ganito kung wala kami nakikitang masama. Ano yan? Gusto niyo pa bang sabihin? Gusto niyo pa bang lumabas pa mismo sa bibig ng mga Duterte na mas paniwalaan niyo ang Banateros kaysa sa
mga Poncio Pilatong vlogger dyan? Ganun pa ba yung gusto nyo mangyari? Ay, ang sakit nun. It's so hard nun. Na malaman mo na yung sinusuportahan mo at pinagtatanggol mo sa mga live namin ay Vivian Belis vlogger pala. Gago! Puta na, sinusuportahan niyo yung mga tao na mga dating BBM. Gago, bobo lang. Puta na. Ngayon, gagalit kayo pag na-personal kayo. Hindi, lumayas kayo. Problema ba yun? Putayin na nyo. Oy, mga MDS, mga supporter ni Bisdak dyan, ni BMR, putang ina nyo. Oy, kahit lumayas kayo dito si channel ko, mabubuhay pa rin ako. Ha? Kahit hindi ako manghingi sa mga live ko, mabubuhay pa rin ako, mga gago. Gago! Oh, ngayon, pag nare-reel to kayo, sakit no? Sakit? Ang sakit na. Si Jay mayabang na. Banateros ang yabang na. Binabanatan na yung bagong bayani. Gago! Binabanatan na si Senator Morales. Gago! Sige pa, itolerate nyo lang yung mga vlogger nyo. Tolerate nyo lang sa mga maling ginagawa nila. Okay lang yan. Darating din yung araw na babalik kayo dito sa live namin, lalong-lalo na kay Banat Bay. Sasabihin nyo sa amin na, tama nga ang Banateros. Putangin na, Duterte daw, mahal na mahal nyo Duterte, tapos kayo kung ano yung sabihin ng vlogger, doon kayo naniniwala. Gago, bobo lang. Niloloko na kayo Kami wala mo kaming pakialam Wala kaming pakialam kung magbigay kayo sa mga vlogger. Wala yung pakialam doon, pera niyo yan Pero wag nilang pero bago sila mangingi sa mga live nila, lumipat muna sila ng ng Tansu vlogger. Kasi tingnan mo, ang pangit tignan, nangihingi ka sa live mo. Nangihingi ka sa live mo ng pera. Tapos kilalang Duterte vlogger ka. Una-una, papangit yung tingin ng tao. Ano ba yan? Ano ba naman tong mga vlogger ng Duterte? Ginagamit yung pagiging Duterte vlogger para makapangingi ng pera. Di ba? Pati kami, damay, putang ina nyo. Pati yung mga vlogger na hindi naman nangihingi. Sige, sabihin nyo na ako. Scammer ako. Wala akong pakialam doon. Damay nyo na ako. Pero paano yung mga matitinong vlogger? Nadadamay sila. Halimbawa, si Sky Spencer, si Buster, si Jojo, o sino pa yung mga vlogger dyan na hindi na kailangan humingi ng pera. Di ba? Tanginang yan. Tapos kayo, tuwang-tuwa kayo na ginagamit yung pangalan ng Duterte para makapangingi ng pera. Ginagamit katulad niyan, ni Jonathan Morales, ginagamit niya, kunwari, DDS siya. Si Marlica. Putay na, nakalimutan nyo na yung pambabastos ni Marlica kay Tatay Digong. Sinabihan niyang mangkanor, pinagmumura niya dati yan. Tanginan nyo Hindi nyo kaming ako, di ko nakakalimutan yun. Putay na nyo, bago kayo mangingi ng pera sa mga live nyo, lumipat kayo ng doon kayo sa Tansu vlogger. Hihingi kayo, pati kami nadadamay, wala naman kaming ginagawang masama. Sasabihin ng mga Tansu, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga Duterte vlogger. So, tignan mo yan si BMR. Hingi ng hingi sa live. Ganyan yan mga Duterte vloggers. Yan, malakas, mamburaot siya sa mga OFW. Ang sarap pakinggan. Gago! Ang sarap pakinggan. Tangina nyo, pigilan nyo ako. Gago. Tapos mas papaniwalaan nyo si Marlica kaysa kay Tatay Digong. Tangina. Hindi nga makauwi ng Pilipinas niya yun Sasabihin nyo kami inggit sa kanila. Inggit ng Banateros kay Marlica. Putang ina, siya ka, di makauwi ng Pilipinas ako baka bukas sa Makalawa, nandun ako sa lugar niya. Gago! Diba? Iisipin nyo may yun. Baka bukas sa Makalawa, ako kaya kong pumunta sa lugar ni Maharlika.
Pero si Marlica, kaya niya kayang pumunta dito? Hindi. Kasi nga, ano? Hindi kaya. Oh, gurgur, ganun. Gago! Tungin nyo. Tado, tigil-tigilan nyo ako sa kaganyanan. Inggit? Puta na, inggit na. Lit-lit ng mundo mo, inggit ka. May inggit kami sa'yo. Bakit? Ginto ba yan nilalamon mo? Puta na, kapag bumango yung tae mo, tsaka mo kami yabangan. Gago! Ha? O ikaw? O, kapag bumango yung tae mo, tsaka mo kami, tsaka ka magpiling na matalino, bobo ka din. Orlando Macabus. Ha? O, tsaka ka magpiling matalino. O kayo, Bisdak. O, yung mga dramateros dyan, BMR. O, Jonathan Morales. Utang ina nyo, tsaka nyo ko yabangan pag mabango na yung tae nyo. Gago! Pag bumango yan, talo na ako. Gago! Tangina nyo ako pagagaguhin nyo. Tangina, wala pa kayo. Kung gusto nyo, kahit magbaragan pa tayo ng mukha sa personal, lalabanan ko kayo. Tangina nyo. Hindi nyo alam kung gaano ako katarantado. Hindi ako nagbabanta, pero yun, kaya kong gawin yun. Ha? Kahit sa personal, BMR, magkampi pa kayong dalawa ni Bisdak. Pare-parehas tayong Bisaya. Ay nako. Ewan ko na lang, kahit ganito kataba, ewan ko na lang kung makakatama kayo sa akin. Hindi ako nagsasalita ng tapos. Utang ina nyo. Hindi ako mangyayabangan sa mga katarantaduhan nyo. Hoy, ano to? Ano to? Ano to? Ang inang itong mga hype na to, kala mo may mga tira ang puta. Masabit yung lalamunan ko. Akala mo may mga tira na eh, no? Puta na, naging vlogger lang kayo. Akala mo sino na kayo? Puta na, baka binubugbog nga lang kayo ng mga asawa nyo eh. Gago! Hindi nyo alam kung anong merong toyo ako. Malakas topa ko, lalo't hindi ako nakasama sa Hong Kong. Puta na. Gago! Huwag nyo ako susubukan. Kahit lahat kayo ng dramateros versus ako, puta na, lalabanan ko kayo. Suntukan man yan o debate. Putang ina. Gago! Wag ako, iba na lang. Putang ina, hindi nyo alam kung ano hindi nyo alam kung ano kapasidad ng topak ko. Puta na, kung nakakita na kayo, kung asawa nyo, lalakas ng topak, nako, gawin yung 20 yun. Gago! Nawawala ka na sa topic, hindi huwag ka manood. Okay, tapos na ako dun sa mga kumag na vlogger. Dito na tayo.